Pagkatapos ng sunod-sunod na rotational brownout, taas singil naman sa kuryente ang nagbabadyang kalbaryo sa mga consumer. Ayon yan sa pagtataya ng isang energy advocacy network. Ang detalye sa Express Report ni Gerard de la Peña. Mainit na nga, nagkaroon pa ng rotational brownout sa malaking bahagi ng Luzon, si Lucy Manlapas. Sariwa pa sa kanya ang hirap na dinanas nang mawala ng kuryente ng 3 oras noong nakaraang linggo. Meron kasi siyang asma. Kasi sa sobrang init, hindi po ako makatulog. Nasa labas lang po talaga kami dyan sa may terrace nakatambay. Ang masakla pa, nainitan na nga sila ng sobra, magbabayad pa sila ng pagkalaki-laki. Batay sa datos na nakalap ng grupong Power for People Coalition, doble ang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM mula May 13 hanggang 15. Ito yung panahong pumalya ang dalawang malaking linya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na naging dahilan naman ng pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Kaya nagkaroon ng rotational brownouts. Kapag walang makuhang kuryente ang mga distribution utility katulad ng Meralco at mga electric cooperatives, sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM ang takbo nila, kung saan mas madalas kaysa hindi ay mas mahal ang ibinebentang kuryente. Dahil dyan, asahan na raw ang paglaki ng electricity bill pagdating ng Hunyo. Sino ngayon ang may responsibilidad sa hindi naman, wala naman tayong kasalanan doon eh. Right? Ang may kasalanan dyan, NGCP at yung mga nag-unforced shutdowns ng mga planta. Maging ang Energy Regulatory Commission o ERC, pinagpapaliwanag na rin ang mga power plants sa mga nangyaring brownout. Lalo't bawal ang unscheduled maintenance shutdown kapag tag-init. At kung kailan mataas ang demand ng kuryente, tinitingnan din ng ERC kung may sabwatan ng power generation companies. Ito nga ay isa, of course, sa laging na iisip o nakukonclude na sa tuwing magkakaroon ng kakulangan ng supply, ay ito ay sinadya nang sa ganon ay pataasin ng presyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.